Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Isa sa mga teams na naunguna sa Giannis Antetokounmpo trade rumors ay ang Houston Rockets. In fact, ay sila nga ang una sa mga talpakan. Sila ang may highest odds bilang next team ni Giannis kung magdesisyon man ito na gusto na niyang malipat ng team. At kumpleto nga ng assets ang Rockets team na ito. Mapadraft picks man ito o kaya naman young talents. At ayon kay Evan Sidery ng The Athletic ay handa ang Rockets na gumawa ng trade kahit kasama sa deal ang kanilang all-star Alperen Sengun. Nakakagulat nga ito dahil obviously ay siya ang star player ng Rockets at 22 years old pa lamang ito. Ganun pa man mukhang gusto nga talaga nila na makuha ang 2-time MVP at all-in na sila. Sa ngayon nga ang Rockets ay may tradable assets kay Amen Thompson, Sengun, Jalen Green, Tari Eason, Reed Sheppard, Jabari Smith Jr., Cam Whitmore at mga draft picks. Hindi naman nila kailangan ubusin ang lahat ng player na nabanggit kaya naman surprising na handa silang bitawan si Sengun na nagpapakita ng solid potential. Ganun pa man ay mukhang mas handa nga silang bitawan si Sengun kaysa kay Amen Thompson na talaga namang may superstar potential once na ma-develop na niya ang kanyang jump shot. Sa palagay nyo ba ay tamang desisyon ang bitawan ang 22-year-old all-star Alperen Sengun at ibang young players plus draft picks para sa 30-year-old 2-time MVP Giannis Antetokounmpo? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jayson Tatum. Si Tatum ay nagtamo ng injury, ibig sabihin ay hindi siya naglalaro ngayon and most likely sa susunod na NBA season. Ganun pa man kahit na hindi siya naglalaro at kahit wala siya sa arena noong Game 5, wala nga siyang takas sa batikos ng mga fans. Sinisi pa din nga siya ng mga fans kung bakit nalubog ang Celtics sa 3-1 deficit. Ngayon nga daw na out ito ay nakikita natin na mas deserve ni Jaylen Brown na maging number 1 option ng team. Sa Game 5 ay walang duda na mas nakabelo nga si Brown na maglaro bilang ang main man. Hindi man siya nagtala ng pinakamadaming punto subalit naglaro siya ng all-around game. 26 points, 8 rebounds and 12 assists ang kanyang stats while playing excellent defense. Expected nga na tataas ang stats ng reigning finals MVP kapag wala si Tatum dahil mas aangat din nga ang kanyang usage rate. Ganun pa man ang tanong ay magiging consistent kaya siya bilang ang number 1 option dahil malaki nga ang pinagkaiba ng number 1 at number 2 option mga kaibigan lalo na sa NBA. Dahil kung dati nga ang gusto ng Knicks defense ay mapigilan si Tatum at di bali ng si Brown o ang iba ang gumawa ng puntos, ngayon nga ang focus ng depensa at ang kanilang adjustments ay kay Jaylen Brown na. Sa kanya na ngayon nakatutok ang depensa. Madalas siyang nasa shadow ni Tatum subalit ngayon ay may pagkakataon nga siya na pangunahan ang Celtics team na ito na makabalik from down 3-1. Kung mananakaw nila ang Game 6 at makukuha ang panalo, tiyak nga na buo ang kumpiyansa ng Celtics team na ito sa pangunguna ni Jaylen Brown na sila ang magwawagi sa Game 7 with or without Tatum. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?